Okay mga kaibigan, nandito na naman po tayo at manonood ng balita at ating bibigyan ng reaksyon at opinyon. Ito'y galing po sa ating Balitang Pinoy TV. Nandiyan din po si Sir Banat Bay. Naku, makikibalita tayo dito at bibigyan natin ng reaksyon at opinyon. Ano ang title? Just Now Breaking News. Heto na, shock ang lahat sa pasabog ni BP Sara. Alam nyo, kapag nagsasalita po yung mga dilaw, pansin nyo, karamihan po ang daming tawa. Doon po sa ang tawag dyan na likes, yakap, or hug. Ano ba yan? Basta may mga puso. Pero doon pag nagsasalita po yung mga taga-kabila, puro tawa, no? Pag si BP Sara ang nagsasalita, karamihan nila like, pinupuso, konti lang ang tawa, baka nga wala pa eh. Di ba? So, ibig sabihin, maraming humahanga sa BP Sara pang nagsasalita at maraming sumasang-ayon. Samantalang doon sa kabila, tinatawanan lang. Yan. Ayaw na nila halos yung administrasyon ngayon. Tara, i-play na natin anong balita rito sa ngalan po ng ating, eto na, gumawa po ako ng channel at tinawag ko lahat ng mga magagaling kumanta. No? Para ilagay sa aking channel. Original po lahat yan. Galing po sa ating X-Crew Music. Yan mga kapatid. Diyan po ako mag-upload ng mga kantang pwede nyong patugtugin. Pagkatapos nyo akong panoorin o hindi naman kaya sawa na kayo sa mga balita, nandyan po ang X-Crew Music. Nasa description yan. Siyempre, kasabay ng ating fiber ni Juan. Pag mabagal lang inyong internet, lumipat na kayo dyan. Tawagan nyo na baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Tara, simulan. Okay, play na ho natin ang balita. Binitawan ni BP Sara Duterte, talaga nakaka-excite ho dahil this time hindi na po siya talaga nagpipigil sa kanya mga sasabihin dahil napakaraming issue. Yon. Sinagot si BP Sara Duterte, talaga nga namang mayayanig dahil meron pa siyang binuking. Nakaw, pambirang buhay ire, oo. May binuking pa po siya. O mamaya, papakita natin yan ha. Narito ang Balitang Pinoy TV. Shoutout ko yan. Maraming salamat sa inyong video. Eto na. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga ang tindi po. Nako, pinipiyok-piyok pa ako ha. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan. Baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha. Medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Sa akin, kahit mag-like lang kayo, masaya na ako. Like, tas mag-comment kayo ng mga saloobin ninyo. Pupusuan ho natin yan. Kahit taga-kabila ka pa, pusuan natin lahat yan. Okay. O, ito na nga, pag-usapan na po natin. Ang tindi po ng mga binitawan ni BP Sara Duterte. Talaga nakaka-excite ho. Yan. Dahil this time hindi na po siya talaga nagpipigil sa kanya mga Eto sasabihin. Dahil napakaraming issue. Isa na nga po dito yung mga senator judge na pinapa-inhibit sa kanyang impeachment dahil daw paano daw yun? Inano niya, in-endorse niya. Naku, pambira naman, oo. So, ibig po bang sabihin nun, pag in-endorse mo na isang kandidato at nanalong senador, dapat mag-inhibit na. Dapat tanggalin din ng lahat ng in-endorse ni Marcos. Oo nga naman, mali. Hindi, kasi kayo, masyado kayong di ba? Iniisip nyo lang yung mga pro-Duterte, paano yung anti-Duterte? Oo. O, yung lahat ng in-endorse, tanggalin lahat. O, yung hinusgahan na kagad si BP Sara Duterte kahit wala pang trial tulad ni Ontiveros. O, Wala yan, si Ontiveros, no? Ang sa akin lang, wala naman tayong personal na galit. Pero pagdating po sa paglilingkod sa bayan, may nakita na po ba kayong mga nagawa niyan? Highlights, wala. Ang pumapasok sa isipan ninyo kapag Hontiveros, yung PhilHealth, di ba? Pero hindi nila mabuksan-buksan. Yung topic na yan, ba't hindi nila gawing usapin, di ba? Wala. Bakit? Ba't ayaw nyo? Bakit puro Duterte lang? Di ba? Alam nyo, hindi naman tanga-tanga ang mga taong bayan na sinisiraan nyo lang ang mga Duterte. Kitang-kita naman nila eh. Hindi na ho bata ang mga botante. Hindi na po isip bata. Pwera na lang doon sa mga taga-kabila, no? Pansinin nyo, ang daming budget ng mga nasasayang, pero bakit dito sa mababang budget kayo nakatutok? Ay, kalokohan ninyo. Di ba, no? dapat yung pa lang matagal na nagre-resign yung walang yan. Walang yaw talaga yan eh. Walang kahihiyan yan sa buhay. Di ba?
May mag-inhibit din dapat. Oh. So yung papasok na si Erwin Tulfo, o yung papasok na iba pang mga Tito Soto. Oo nga, bakit Duterte lang? Kunwari, sige, bakit puro kampi to sa mga Duterte? Bakit yung mga hindi kumakampi sa Duterte, bakit puro Duterte lang ang pinag-iinitan? Yung papasok na si Lacson, dapat ba mag-inhibit din sila? Kasi in-endorse ni ni Bongbong eh. Di ba? Tama. Kayo talaga. Napakarami pang issue na sinagot si VP Sara Duterte. Talaga nga namang mayayanig dahil meron pa siyang binuking. Nakaw! Pabirang niya, buhay ere. Oo. May binuking pa po siya. Mamaya, papakita natin yan. At malupit din yung mga nangyayari pa. Eto rin, magkaroon din ng press con si Chis Escudero kanina. Barado yung media. Nga ang media. Yung mga media atat-atat ma-impeach si VP Sara Duterte, no? Napansin ko lang itong mga putang inang bayarang media na to. OMG! Binanatan na ni Sir Banat Bay. Alam nyo sa mga media na yan, napapansin ko, dati nung eleksyon, puro kayo bira sa mga Marcos. Pansin nyo? Bira kayo ng bira. Pero nung nanalo na, nakaupo na, palibasa hindi kayo pinagpapatulan ni VP Sara. Ay, dito tayo kay VP Sara, banatan natin ng banatan. Bakit sa Marcos ayaw nyo na ngayon bumanat? Samantalang noon, antitindi nyo bumanat sa Marcos. Election days, grabe kayo manira. Bakit ngayon hindi na? Kay VP Sara na kayo nakatutok. Ganito yon. Base sa ating matinding pag-unawa at pag-aanalisa, kahit hindi naman tayo ganun maalam sa politika, reaction video lang to opinion Kaya, kinakampihan po nila ngayon yung ni PBBM. Kung bakit sila nakakampi sa PBBM. Kasi kung uunahin nila si PBBM, ang makikinabang si VP Sara. Tama? Kaya kailangan unahin nilang pabagsakin yung malakas. Yung vice president muna. Kasi pagka yung presidente ang uunahin nila, yung vice president po mahihirapan sila. Although, nahihirapan pa rin naman talaga sila ngayon Diba? Hindi nila kaya. Si VP Sara inuuna nila Kasi nga, pag si PBBM, pag natanggal yan, presidente automatic, si VP Sara. Lagi nating uulitin to para malaman ng mga kababayan natin. Ngayon, kaya dun sila sa plan B. Ang plan B, unahin si VP Sara. Tapos, isunod na, kasi ang dami na pong nasisilip kay PBBM. Bakit ini-ignore nila? Bycam, flood control, etc. At marami pang iba. Bakit si VP Sara pa rin, nakatutok pa rin kayo sa milyones, bilyones po yung mga questionable din sa kabila. Bakit si VP Sara? Yon. Kasi magiging presidente, kaya ayaw nyo. Yun lang naman talaga ang tunay na dahilan. Magiging presidente. Pag napabagsak na nila ito, isusunod nila si PBBM. Yun lang yun. Tapos sino na ang uupo? Mga dilawan na. Pasok. Ganun ho yun. Tama, mali, di ba? Yun lang talaga ang pinakamatinding gagawin nila ngayon. Yun nga lang, hirap na hirap po sila, nangangamote sila sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Bakit? Suportado ng mga mamamayang Pilipino. Mas marami pong sumusuporta sa mga Duterte. Kaya sila nangangamote. Sir Banat Bay, pasok! Hindi, totoo. Alam mo, hindi ako magpipigil. Pasensya na ho sa mga alam kong ayaw na nagmumura si Banat Bay. Pero ako po, hindi po ako magpipigil dahil kasi talaga naman mga putang ina yung mga media na yan Siyempre, yung media na yun, galit sa mga Duterte yun, kahit taga sa kanila yun Hindi ko na lang papangalanan yung hindot na yun eto, panoorin natin yung press ko ni VP Sara Duterte. Tsaka ito dito, natutuwa talaga ako. Every time nagsasalita siya, pumapalakpak yung tinga ko. Ay, tinga ko, gumaganong-ganon yung tinga. Gumaganong-ganon. Panoorin natin Nag-propose ng mas mataas na budget. Bakit po virtually retained na lang? Dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay yung budget ng Office of the Vice President. Dahil nga, hindi naman kami kaalyado ng administrasyon. Yes. At nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado, ay hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Kaya nagdesisyon ako na kung ano yung
kung ano yung budget na ibinigay ngayong taon na ito, ay yun din yung budget. Naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget para sa susunod na taon. Dahil ayaw ko Tignan nyo to ha. napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President, lalong-lalo na kapag nandun na sila sa House of Representatives. Grabe yung dulot ng politika no? Kita niyo yan. Alam mo, nung panahon talaga ni Duterte, walang ganyan. Oo. Hindi walang pinupolitikang mga, as a matter of fact, di ba, marami pa nga nagagalit noon na bakit ang bilis daw ma-approvean yung budget ni Leni Robredo. Di ba? Naalala niyo noon? Oh, may mga nagko-comment, dapat di na-approvean yan. Dapat ini-impeach yan. Pero ano nangyari? Mabilis ang approval. Oh. Noon nung panahon ni Pangulong Duterte, kahit kalaban niya, kahit maputak na kalaban niya, talaga nga namang pinababayaan, okay lang yan. Ngayon hindi. Katulad nito, sinasabi ni VP Sara Duterte, hindi na sila humihingi ng mas mataas pang budget. Sabi niya, tinaas lang ng 30 billion kasi dahil for the, para bagang Million. allowance for inflation. Di ba? So, dito makikita mo talaga na apektado ng pamumulitika ni Romualdez at ni Marcos yung budget ng mga departamento. Tapos isipin mo pa, yung mga makikinabang sanang mga kababayan natin doon sa proyekto po. Halimbawa kay BP Sara, nasabi na natin to sa isang vlog, paano na lamang po yung mga umaasang mga kababayan natin doon po sa mga project ng Office of the Vice President. Halimbawa nga, pagka namatayan ka o nangailangan ka ng pera, kinapos ka, di ba pupunta sila sa Office of the Vice President, may mga programa doon na pwedeng tutulungan sila. Halimbawa, hindi mo kaya ganitong bayarin, sila na po ang bahalang magdagdag o kaya pwedeng lahat sila nang sasagot, di ba? May mga ganun pong programa Ang problema, paano na ngayon yon kung bababaan yung budget? Hindi nila inisip yun Inisip lang nila mapabagsak ang Duterte. Pero yung apektado po mga taong bayan na ang tawag dito? 'Di ba ano 'yan? Luzon, Visayas, Mindanao, meron Office of the Vice President. Sabi nila yung iba daw nagsara na. Kasi nga kulang na sa budget. So paano na? Paano na yung mga kababayan na umaasa doon? Wala, hindi kasi nila iniisip yun Iniisip lang nila Duterte mapabagsak. Wala na silang pakialam doon sa mga nakikinabang sa project. Gaya ng mga kababayan nating mas mahihirap pa sa pinakamahirap. Mag-isip naman kayo, wag puro ganyan. Oo, nakakagalit ho. Masakit ho sa dibdib natin. Minsan ako, pagka nagre-reaction video ako, may kasama pong emosyon. Naiinis ako kasi nakikita na natin yung mga nangyayari. Sila, wala silang ibang inisip. Kahit na maapektuhan yung mga kababayan natin, sige lang sila ng bira sa mga Duterte. Hindi na nila, wala silang pasintabi kung madama yung mga kababayan. Ganyan ho sila ngayon Tapos magpapapogi sila na kunwari nagdidrill, na kunwari ngayon makikita natin yung presidente parang nagtuturo sa mga bata. Lelang nyo, sana noon nyo pag ginawa yan. Dahil tatangayin nyo na naman yung mga kababayan natin porket mababa yung ratings ninyo. Ngayon biglang kunwari nagtatrabaho kayo. Ginaganyan yung mga kababayan natin Pag hindi sumunod, pag kumokontra, pag hindi ka kakampi, Budget. kawawa ka. Alam mo, Oo. ganyan na ganyan yung panahon ng mga dilaw. Yan yung kinagalitan natin Kaya natin ibinoto ang isang Rodrigo Roa Duterte. Yes. Kasi ganyan na ganyan sila nung mamulitika. Mga crony. Pag hindi ka kaalyado, kakampi, nga ka sa budget. Kita Ang mo? bumasag lang talaga niyan si Pangulong Duterte. Mantakin mo yung mismong punta kayo ng Bicol. Ako po, nakapunta na ako ng Bicol, paulit-ulit. Pumunta kayo ng Bicol, makikita ninyo kaganda ng Bicol. Kung saan si Leni Robredo ang taga doon. At alam natin, ang Bicol, malakas si Robredo dyan. Pero ano ginawa ni Pangulong Duterte? Isa yan sa pinakamagandang airport na pinagawa. Wow. Nung panahon niya. Marami siyang pinagawang airport at inayos na airport. Pero yung Bicol lang isa sa pinakamaganda. Ganyan po ang Pangulong Rodrigo na administrasyon. Pero Sir Banat Bay, bakit hindi yan ipinapakita sa mga bias media? Yung mga accomplishment ba tawag dyan o mga nagawa ng mga Duterte? Bakit hindi yan ipinapakita ng mga bias media? Yung mga ipinapakita ngayon, yung mga picture na nagtuturo si PBBM,
Sino ba? Ano ba yung narinig natin na sila na daw bahala sa yung mga sobrang tubig na galing sa ulan, iipunin daw para magamit daw sa tagtuyot ba yun? Correct me if I'm wrong, basta hindi man ganun ang pagkasabi, malapit doon sa katotohanan yung sinabi ko, di ba? Nagsalita si PBB, ang iipunin daw yung mga tubig. Anak ng teteng na mga administrasyon to. Tapos sabihin nyo, suportahan natin yung gobyerno. Ginaganyan na nga kayo eh. Mamulat naman kayo. Hindi porket mayayaman kayo, wala na kayong pakialam. Yung ibang mayayaman lang ha. Yung mga may pera-pera na kasi, mga ano na sa buhay, hayahay na sa buhay, mga nakabuelo na. Hindi ho namin kayo sinisisi. Pero pag may nakikita kayong mali, wag naman pong purong, wala, bayaan mo sila. May mga ano kasi sa bagay, kukunti lang naman silang mga sumusuporta doon sa mga taga-kabila, ano? Akala nila marami sila eh. Pero ngayon, ako, pag ikaw opposition, tae ka. Ganyan. Oo. Hindi yun yung totoo talaga. Pag ikaw opposition, tae ka ngayon sa sa gobyernong ito. Oo. Alam mo, ang problema diyan, ang tinatamaan taong bayan eh. Hindi Yun. naman po yung kasi Nakuha din ni Sir Banat Bay. Dire-diretso na natin to ha. alam nyo, si VP Sara Duterte, tulong lang to ng tulong eh. Hindi naman po Oo. ito yung sinasabi nilang nangungurap. Ako, katarantaduhan pa yan. Maniwala kayo sa akin, sa dami-dami ng akusasyon sa mga Duterte, wag ang korupsyon. Walang maniniwala sa inyo Yes. na korupsyon ang masasabi nating bagahe ng mga Duterte. Siguro mamamatay tao. Pwede pa. Hindi kasi Sir Banat Bay, pwede bang ipagtanggol ko ang mga Duterte dyan? Kasi sinabi na rin to ni ni Tatay Digong, no? Yung tungkol diyan sa mga tumba-tumba, itutumba ka pag ganyan ng Duterte. Hindi ganoon eh. Ganito ko kasi marami daw mga mayayaman sa Davao. No, pag may nakikita silang mga sagabal na tao, mga salot sa lipunan, yung mga mapagsamantala, bata, pinagsasamantalahan, matanda, pinagsasamantalahan, pamilya, inuubo, something like that, mga durugista. Pag yan tinrabaho ng mga mayayaman, pinatumba ng mga mayayaman. Oy, natumba si Ganire, halimbawa. Si Juan na tumba. Bakit? Ano bang traso niyan? Grabe kasi ginawa niyan yung buong pamilya noon. May buong pamilya inubos niya, tapos balita ko nang bubugbog pa 'yon, no? Tapos yung mga anak niya pinagsasamantalahan. Oh, 'di ba? Salot talaga sa lipunan. Oy, anong gusto mo? Bibigyan mo pa ba ng katarungan 'yon? Kaya pinapabayaan na lang daw ng mga Duterte. Base lang ho yan sa pagkaintindi ko ha. Ganun ho yung nangyayari. Mga mayayaman sa Davao City, ganun na lang. Sige, ano mo na yan. Yun. Hindi naman nabago yan eh. Sa Pampanga, ang pagkakaalam ko, may ganyan din eh. Kwento-kwento lang naman ng mga magkakaibigan na sa Pampanga, yung mga pag daw salot ka na sa lipunan, tinutumba ka na daw. Yan, ganun. Hindi na yan binibigyan ng katarungan. No, pag-aaksaya mo pa sino nagtumba rito, kawawa naman. Ngayon, anong panahon ngayon? Diba? Kapag si Juan, durugista, tapos natumba, kailangan bigyan ng katarungan. Kailangan ipunta sa ICC si Tatay Digong. Ganyan ho sila mag-isip. Ngayon, yung mga nakaupo lang naman yun na ayaw sa mga Duterte. Pero ang taong bayan, aminin nyo mat hindi, karamihan gusto yung ganong style ng mga Duterte na kapag may natumba na durugista o deserve nila yung pagtumba nila, yung wasak talaga sila. Dahil sa ginawa nilang mga kasalutan, salot dito sa lipunan, hinahayaan na lang ng mga Duterte. Sa palagay nyo, mali, bibigyan nyo pa ng katarungan nyo yung si Juan na salot sa lipunan. Halos marami ng pamilyang mga nadadali, mga ganon. Lagi kong inuulit-ulit yan. Ngayon, hinahayaan na lang yan ng mga Duterte. Ayaw na nilang, sige, total, wala naman na yan. Hindi na natin makukulong, tumba na eh. Iimbestigahan nyo pa? Hindi na, ganun po. Ngayon, kung yung mga mayayaman magsasama-sama para, hindi ko naman sinabing kailangan lagi silang magpatumba. Kung makikiisa lamang sila, sa tingin ko uunlad ng ating bansa mawawala yung mga krimen dito at matatakot po yung mga gumagamit ng illegal at mga nagbebenta ng mga ganyan. Ang problema kasi, gusto nyo lang hayaan, ganito ang gobyerno natin.
Ulitin ko ulit, hindi ako magsasawa. Nito lang may clearing operation kay Yorme, 'di ba? Yung tinatanggal yung mga nasa tabi. Meron doon ang tawag diyan. Nililinis po nila yung kalye-kalye, gilid-gilid, may nakikita silang mga foil, yung mga parapanalya ba 'yon, ang gamit ng pangsinghot. Ibig sabihin, bumabalik na sila kasi maluwag na. Ay nako mga kababayan. Gumising tayo sa katotohanan na ang Duterte dapat hindi nila ginaganyan. Meron din pong araw, panahon para litisin o kaya managot yung mga gumaganyan sa Duterte. Sayang eto na ho yung pagkakataon natin para umunlad yung ating bansa. Minsan lang sa panahon nating may darating na mga Duterte. Ngayon eto na yun Ayaw nyo pa bang baguhin ang Pilipinas? Eto na nandito na. Ayaw nyo bang maging katulad tayo ng Japan, South Korea, maunlad na bansa. Ang ganda-ganda ng bansa natin Ang laki pala ng mga budget Simula nung nag-vlog tayo, nakita natin ang lalaki ng mga budget ng Pilipinas. Pero bakit wala tayong nakikitang mga big project? Tanging Duterte lang ang nakikita natin na gumagawa. Nung panahon niya, tinamang taas ng trust rating, di ba? Lagi natin uulitin sa mga vlog to para po magising yung mga ibang kababayan natin na hindi nagigising at nagko-comment lang ng katangahan. Ang Duterte, magdanakaw. Puti wala kayong ebidensya. Ang may ebidensya, wala po talagang nagawang masama ang mga Duterte. May mga ebidensyang wala naman talagang ginagawang masama. Kung tutuusin, makikita mo pa sa Davao City, ang ganda. Makikita mo pa yung bagong coastal road nila. Dito sa Pilipinas, sa Metro Manila, may nakita na ba kayong mga magagandang mga nagagawa ngayon? 3 taon nang lumipas. Tag-ulan na. Papaalalahanan na naman tayo ng tag-ulan na yung flood control walang nangyari.